Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng mga solid listeners po ninyo. Ako nga po pala si Marlon, 68 years old at ang ikikwento ko po sa inyo ay nangyari noong kabataan ko, edad 18. Kuya Bari, kami po ay naninirahan pa noon sa Pampanga nang dumating ang kinakapatid kong tawagin na lang po natin sa pangalang Elmo. Magkasing edad lang po kami ni Elmo, Kuya Bari. Matanda lamang siya sa buwan. Magkasundo po kaming dalawa dahil parehas po kaming lalaki. Siya po ay anak ng bagong kinakasama ng aking ama. Matagal na po akong naulila sa ina, kaya nang makahanap ng bagong pag-ibig ang tatay ko ay hindi ko na napigilan pa. Tawagin na lang po nating Emma ang nanay ni Elmo. Mabait po si Tia Emma, maging si Elmo, Kuya Bari. Kaya nga po gustong-gusto sila ng pamilya ng tatay ko dahil doon. Magagalang din po sila, masarap magluto at halos lahat ng kapitbahay namin ay kasundong-kasundo nila. Kaya po kararating lang po ni Elmo. Umuwi po kasi sila ng Tia Elma sa Antique para bisitahin ang lola nito na nanay naman ni Tia Elma at ngayon nakabalik. Nakangiti ko silang sinalubong pagpasok nila sa loob ng bakura namin. Ngunit huminto ako sa akmang pagkaway kay Elmo nang mapansing nakasimangot ito at parang wala siya sa mood. Nilagpasan lamang niya ako na para bang hangin nang magkatapat kaming dalawa na sobra kong ipinagtaka. Naguguluhan akong tumingin kay Tia Emma na may tipid ng ngiti sa akin. Nakangiwi kong kinuha ang daladala niyang bag at sumabay sa paglalakad nito papasok. Tia, ano po bang nangyari kay Elmo? Nagtatakang tanong ko kay Tia. Ngunit imbis na sumagot ito, natigilan din ang babae. Kuya Bari, hindi ko po alam, ngunit may kung anong mabigat ang biglang dumagan sa dibdib ko dahil doon. Ginulo lang ni Tia Emma ang buhok ko bago tipid na ngumiti makalipas lang ang ilang sandali. Ay nako, wag mo na lamang munang pansinin si Elmo, Marlon. Masakit sa kanya ang nangyari dahil namatay ang kanyang lola. Pero huwag ka mag-alala, babalik din sa dati yun. Sa ngayon, pagpahingayin natin muna siya, ha? Wika nito sa akin. Dahil sa sinagot ni Tia, naintindihan ko naman kung bakit ganoon ang naging pagkilos ni Elmo. Tipid akong ngumiti at dinala sa loob ang malalaking bag na uwi ni Tia. Masakit din po siguro kay Elmo ang pagkawala ng kanyang abuela. Dahil sa pagkakaalam ko'y laki siya sa kanyang lola. Napakalapit nila sa isa't isa dahil ito ang nag-aalaga sa binata noong nagtatrabaho sa malayo si Tia. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, ipinatong ko sa ibabaw ng lamesa ang mga bag saka patakbong pumunta sa itaas ng bahay kung saan nasaan ang silid namin ni Elmo. Magkasama lang kami sa iisang kwarto dahil sa bahay namin ay dalawa lamang ang silid at ginagamit na ng mga magulang namin ang isa. Hindi na ako nag-abalang kumatok. Akala ko'y aabutan kong nagmumukmuk sa tabi si Elmo, ngunit nakita ko itong nasa lamesa at nakatuon ang tingin sa isang libro. Lumapit ako sa higaan ko, tinanong ko siya kung gusto niya bang maglaro ng basketball. Ngunit hindi niya ako sinagot. Bagkus, pumwesto ito sa higaan at patalikod na humiga sa akin. Nagpakawala na lamang ako ng isang malalim na hininga. Mukhang hindi pa talaga ayos o okay si Elmo. Tinapi ko na lamang ang balikat ito at sinabihan siyang kung gusto niyang may makausap ay naririto lamang ako. Pagkatapos ko po iyong sabihin, lumabas na ako ng kwarto namin.
Pumwesto ako sa labas para mabilis kong marinig kung may mag-uutos sa akin. Noong sumapit na ang hapunan, pinatawag na sa akin ni Tia Emma si Elmo na agad ko namang sinunod. Kumatok muna ako sa plywood naming pader bago ako nagsalita. Sinabihan ko siyang handa na ang pagkain sa ibaba, kaya maaari na siyang sumabay sa akin. Ngunit ilang minuto akong naghintay kung sasagot ito, ngunit walang sumasagot, kaya inakala kong tulog ang binata. Noong bumaba ako at sinabi ko kay Tia na tulog ata si Elmo, ay tumango lamang ito sa akin. Sinabi na lamang ni Tatay na baka daw pagod ang binata, kaya ipagtatabi na lang namin siya ng pagkain. Kumuha ko ng plato at mangkok para kay Elmo, at nang masalinan iyon ay nilagay ko na lamang ito sa taguan. Mabilis namang kaming natapos sa aming pagkain. Ako ang inatasang magugas ng mga plato ni Tatay dahil magpapahinga na raw sila ni Tia Emma. Wala namang kaso, kaya agad kong ginawa iyon. Noong nasa kalagitnaan ako ng paghuhugas, Kuya Bari, nang makarinig ng kalabog galing sa sala namin. Itinigil ko ang aking paghuhugas, saka nagtungo roon. Nakapatay na ang ilaw, kaya dilim ang sumalubong po sa akin. Tinignan kong mabuti ang paligid, ngunit wala namang ibang kumikilos, kaya ipinagkibit balikat ko na lamang. Baka pusa lamang yun ng kapitbahay na nangungulit dito sa amin. Kaya bumalik na lamang ako sa kusina at tinapos ang aking paghuhugas. Siguro po mga bandang 10:00 na po yun nang matapos ako. Kaya inantok na rin ako. Maya-maya'y dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala. At akmang aakyat na sana ako ng hagdanan nang mapansin kong nakabukas ang pintuan namin. Biglang nagising ang diwa ko't biglang tinambol ng magkahalong pagtataka at takot. Dinalawang hakbang ko ang pintuan at sumilip sa labas. Dahil nga po malalim na ang gabi, tulog na ang mga tao at nakapatay na ang kanilang mga ilaw. Walang nagbibigay liwanag sa labas kung hindi ang maliwanag na buwan. Ngunit di ito sapat para makita ko ang buong lugar. Pinakiramdaman ko ang paligid. Tinitingnan ko kung may kikilos ba sa kung saan, ngunit wala naman akong nakita, kaya napakamot na lang ako sa batok ko. Nakalimutan ko bang isarado ito kanina? Tanong ko lang sa isipan ko. Hindi na ako sigurado, kaya naman sinarado ko na lamang ito. Dinalawa ko pa nga ang lock para sure na wala nang makakapasok at makakabukas galing sa labas. Pumanhik kaagad ako sa kwarto at akmang hihiga sa kama nang mapansin kong nakatalokbong pa rin ng kumot si Elmo. Hindi kaya siya naiinitan dahil nakapatay ang electric fan. Napailing na lang ako dahil doon. Lumakad ako papalapit sa may bintana at binuksan iyon para naman pumasok ang malamig na simoy ng hangin sa aming kwarto. Napatigil ako nang may mapansin akong isang pares ng mapupulang mga mata sa tabi ng isang malaking puno. Naningkit ang mga mata ko para makita kung ano iyon. Ngunit kinabog ng malakas ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan, Kuya Bari. Makailang beses pa nga akong kumurap-kurap para lamang mapatunayang totoo iyon. At kada pagmulat ko po ng aking mga mata ay palapit ito ng palapit hanggang sa tumambad ang katawan nito sa liwanag ng buwan. Ganoon na lamang ang pag-atras ko sa gulat nang makita ang isang aso na sobrang itim ng kanyang mga balahibo at mayroong mapupulang mga mata. Ang ipinagtataka ko, mas malaki ito kumpara sa mga asong madalas na nakikita ko sa labas. Nakakatakot po ang pagtingin nito sa akin. Para kasing anumang sandali ay kayang-kaya niya akong akyatin dito at lapain.
Agad akong umalis sa tapat ng bintana at humiga na lamang sa aking kama. Hindi ako halos nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan nang magising ako ay bumungad sa akin ang likuran ni Elmo. Nakasuot na ito ng kanyang uniforme sa kanyang eskwelahan. Nang magtama ang mata namin sa salamin ay nagulat ako nang bigla itong ngumiti. Nanlaki ang aking mga mata. Parang bumalik na siya sa dati. Parang sigurong sinumpong lang ito kahapon eh. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at ngumiti pabalik. Aba, maganda yata ang gising natin ngayon ah. Oh, kamusta ng pakiramdam mo? Masigla kong tanong kay Elmo, Kuya Bari. Humarap ito sa akin at malawak na ngumiti. Ayos lang naman. Salamat nga pala kahapon sa pag-approach sa akin Anito, sabay tapik sa balikat ko. Matamis naman akong ngumiti sa kanya. Sinabi kong walang anuman yun dahil magkapatid naman halos kami. Pagkatapos naming magbatian ay gumayak na rin ako para makapasok naman sa eskwelahan. Kuya Bari, magkaibang eskwela po ang pinapasukan namin, kaya naman magkaiba din ang tinatahak naming daan papasok. Nauna na rin itong umalis dahil mas malayo ang pinapasukan po niya. Hindi katulad ng sa akin na sa bayan po lamang. Dahil medyo looban pa sa amin at madalang ang pagdaan ng mga tricycle, ay nagpasya na akong lumakad sa may bukana upang mas mabilis makakita ng masasakyan. Ngunit hindi pa man ako gaanong nakakalayo sa amin ay may nakita akong nagkukumpulan ng mga tao sa isang bahay. Nagsalubong ang kilay ko nang makasilip sa pagitan ng mga tao. Mayroong kulay dilaw na harang sa harapan ng bahay kasama ng mga pulis na naroroon. Lumapit ako sa kumpul ng mga tao para makiusyoso. Napaawang ang aking labi nang makita ang dalawang lalaking may buhat-buhat na stretcher. May nakatakip sa ibabaw nito kaya naman hindi nakita kung sino ang nakahiga roon. Pero kitang-kita ko po ang pagbagsak ng maliit na kamay mula sa stretcher. Nagsinghapan ang mga kasama kong nakatingin dahil sa nangyaring iyon. Napalunok ako. Maliit po ang kamay. Ibig sabihin ay bata ang namatay. Lalo pat sa pagkakaalam ko ay 2 lamang ang nakatira sa bahay na iyon. Isang babaeng buntis at ang anak nitong nasa edad siguro po 5 taong gulang. Naku, kawawa naman. Ano kayang nangyari sa kanila? Naku, alam mo ba ang sabi-sabi, Mari? Grabe daw ang pagkamatay ng mag-ina dyan sa loob ng bahay. Halos hindi raw makilala ang hitsura. Wika ng isang babae sa aking tabi. Naku, talaga ba, Mari? Ay naku, kawawa naman oh. Teka, di ba buntis si Lina? Tapos yung asawa niya yata di ba ay nasa probinsya? Oo, Mari. Naku, paniguradong masasaktan yun kapag nalaman niyang may sumugod sa mag-ina niya at walang habas itong pinatay. Napalunok na lamang ako habang nakikinig sa usapan ng 2 babae. Naawa ako't natatakot na rin para sa kaligtasan ng pamilya ko. Umalis na lamang ako roon kasabay ng pag-alis ng sasakyang magdadala sa mga bangkay nila. Napailing na lang ako. Grabe talaga ang mga taong ngayong, Kuya Bari. Nakakatakot. Pagdating ko sa eskwelahan, walang ibang laman ang isipan ko kung hindi ang nangyaring trahedya malapit sa amin. Nag-alala ako kay Tia Emma na naiiwan sa bahay araw-araw na mag-isa. Kaya naman sobra ang pagkainip ko habang ako'y nasa klase ko. Gustong-gusto ko nang umuwi para masiguradong ayos lang si Tia. Nang pumatak na ang 4:00 ng hapon ay dali-dali akong lumabas ng silid-aralan at umalis na. Ngunit
kamalas-malasan talaga dahil wala pang tricycle na dumadating. Walang tricycle nang dumating ako sa sakayan. Ay nako, kung kailan ka talaga nagmamadali ay doon pa mangyayari yung ganito. Medyo dumidilim na sa paligid noong dumating ang isang pamilyar na tricycle sa pilahan. Nanlaki ang mga mata ko nang salubungin ko ito at bumungad sa akin ang tatay ko. Isang linya na lamang ang kilay nitong nakatingin sa akin. Tinanong niya kung bakit daw ako naroon pa't hindi pa umuuwi. Kakamot-kamot na lang akong sumagot sa kanya at sinabi sa kanyang naubusan ako ng masasakyang tricycle kaya mabuti na lamang at dumating siya. Pagkatapos noon ay tinanguan ako at sinabihang umangkas na lang dahil biglang may ibang pasahero ang dumating. Hinatid muna namin ang mga sakay ni tatay bago dumiretso ito pauwi. Madilim na po ng mga oras na iyon, Kuya Bari. At habang binabagtas ang daan pauwi ay naikwento ko kay tatay ang nakita ko kaninang umaga. Sinabi ko ring parehong namatay ang kapitbahay namin dahil sa matinding pinsala sa katawan dala ng marahas na pagpatay. Oo nga narinig ko yun. Sabi pa nga nawawala raw yung bata sa tiyan nung nanay. Tapos yung ibang mga lamang loob noong mag-ina. Sabi ng mga pulis, baka raw mga sindikato ang may gawa nun. Ibebenta ang mga nakuha nilang lamang loob sa ibang bansa. Napangiwi na lamang ako dahil sa sinabi ng tatay ko. Sobra naman palang kalunos-lunos talaga ang nangyari sa kanila. Kaawa-awa talaga ang mag-ina. Nang madaanan nga namin kanina yung pinangyarihan ng krimen, marami nang nakasinding ilaw at taong naglalabas-pasok sa bahay. Inaayos na yata yung lamay. Pagdating namin sa tapat ng bahay namin, nauna na akong bumaba at patakbong pumunta sa bahay. Pero hindi pa man ako nakakapasok sa pintuan ay napahinto na ako dahil narinig kong nag-uusap sina Tia Emma at si Elmo. Elmo naman, sinabi ko sa iyong mag-iingat ka sa mga galaw mo. Paano kung minakakita sa iyo? Malakas at galit na sigaw nito kay Elmo. Mabilis naman akong nagtago sa may gilid ng pader para hindi nila makita. Kumilos ako para tumingin sa may bintana. Nanay naman, wala namang nakakita sa akin Saka nag-iingat ako. Sadyang namali lamang ako kanina. Kahit na, paano kung malaman nilang ikaw ang may kagagawa nun at masundan ka nila rito, aber-aber? Paninising wika kay Elmo. Nay, hindi nila ako matutuntun dito dahil nilinis ko po yun ng mabuti. Pangangatwira naman ni Elmo. Punong-puno ng pagtatakhang nagsalubong ang mga kilay ko. Ano bang pinag-uusapan nilang mag-ina? Anong may kagagawan? Ang dami-dami kong tanong sa isipan ko na hindi ko masagot-sagot, Kuya Bari. Gustuhin ko mang makinig pa sa pinag-uusapan nila ay biglang dumating si tatay. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko roon kaya napunta sa aming mag-ama ang atensyon ng dalawa. Nagulat pa nga sila nang makita ako roon. Kinabahan naman akong ngumiti at mabilis na nag-isip ng palusot na may inayos lamang ako at papasok na sa aking silid. Ramdam na ramdam ko ang mainit na tingin sa akin ni Elmo, Kuya Bari. Nakakatakot po ang tingin niya na mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso ko. Pumanhik kaagad ako sa kwarto namin at nagbihis bago humiga sa kama. Kahit noong tawagin ako para maghapunan ay hindi ako bumaba at sinabing magpapahinga muna ako. Ewan ko ba kung anong tumakbo sa isipan ko pero may pakiramdam kasi akong may kinalaman sila sa patayang nangyari sa kabilang bahay. Animoy huminto sa pagtibok ang puso ko nang biglang pumasok sa loob ng kwarto si Elmo. Mabilis akong pumikit at nagpanggap na tulog.
Huminto naman si Elmo sa kanyang paglalakad. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pero ramdam ko na nakatingin ito sa akin. Sa unang pagkakataon, Kuya Bari, ito ang unang beses na nakaramdam ako ng pagkailang at takot sa kinakapatid kong ito. Maya-maya'y naramdaman kong umuga ang double deck namin. Tanda na umakyat na ito sa pwesto nito sa itaas. Maliit akong dumilat at nakitang madilim na ang kwarto. Patay lahat ang ilaw. Hindi ko namalayan ang mga sumunod na nangyari, Kuya Bari. Bigla na lang akong nakaramdam ng antok at dahil nga roon, tinangay na ako nito sa alapaap. Nagising akong muli dahil sa sunod-sunod na pag-alulong galing sa labas. Pupungas-pungas akong bumangon at sumilip sa may bintana. Wala naman akong nakitang kahit na ano sa pagsilip ko. Ngunit nang matingin ako sa pwesto ni Elmo, walang laman ang higaan nito. Aakalain ko na sanang nagbanyo o kaya'y kumuha ito ng inumin sa ibaba. Ngunit para akong binuhusan ng malamig na tubig na mula sa kung saan nang biglang lumabas si Elmo. Kahit na madilim pa ang paligid ay kitang-kita ko pa rin ang mukha nito kaya hindi ako maaaring magkamali. Saan naman kaya nagpunta ang lalaking ito sa ganitong oras talaga? Mabilis akong kumilos para sumunod dito. Bukas nga ang pintuan sa sala pagbaba ko. Siguradong hindi ako nananaginip kaya kumuha ako ng patalim at dali-daling sinundan ang aking kinakapatid. Malayo ang nilagay kong pagitan sa aming dalawa para hindi niya mapansing sumusunod po ako sa kanya, Kuya Bari. Saan naman kaya pupunta ang lalaking ito sa ganitong disoras ng gabi? Sa pagkakaalam ko'y wala naman siyang kasintahan na maaaring kitain. Nasagot lahat ng katanungan sa aking isipan nang huminto kami sa tapat ng bahay. Ilang kilometro ang layo sa bahay namin. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Huni lamang ng kuliglig ang tanging ingay na maririnig mo. Malamig ang simoy ng hangin at ang buwan ang siyang liwanag na tumatanglaw sa amin. Ibinalik kong muli ang tingin ko kay Elmo at ganoon na lamang po ang pagkagulat ko nang makitang ang kaninang normal na hitsura nito ay unti-unting nagbago. Ang moreno nitong balat ay napalitan ng maiitim na balahibo. Ang gwapo nitong muka ay nakahalintulad ng isang bungong walang laman, kasama na ang pagtubo ng matatalim na ngipin sa labi nito. Nagmukhang baboy ramo ang mukha ni Elmo. Kinabog ng malakas ang dibdib ko, Kuya Bari. Anong nangyari sa kinakapatid ko? Anong nangyari sa kanya sa antike? Payat na payat ang katawan ni Elmo. Naging matalim na rin ang mga kuko nito sa kamay na mas lalong nagpasindak sa akin. Napamura na lang ako. Halimaw si Elmo. Isa siyang aswang. Kahit natakot ako, ay naging kuryoso pa rin ako kaya't pinanood ko ang susunod na gagawin niya. Ngunit laking gulat ko nang mataas itong biglang tumalon papanhik sa bubungan ng kanyang bibiktimahin ngayong gabi. Bigla kong naalala yung mag-inang nakita ko kaninang umaga. Sigurado ako si Elmo rin ang pumatay sa kanila. Anong ginawa niya? Hayop siya. Napakawalang niya, gayong ilang taong gulang pa lamang ang batang iyon. Napabalik na lamang ako sa realidad nang marinig ang malakas na hiyawan sa loob ng bahay. Kuya Bari, nasa probinsya po kami at may kalayuan ang agwat ng bahay sa isa't isa, kaya't malabong may makakarinig sa sigaw na iyon bukod sa mga taong dumadaan lang talaga o nasa palayang katabi lamang ng bahay nila. Sa takot na gawan ng masama ni Elmo ang nasa loob, mabilis akong kumilos at pumasok sa loob ng bahay. Kahit sabihin tinuturing ko na kapatid si Elmo, ay hindi ako papayag
na may masaktan pa siyang ibang tao. Noong huminto ako sa tapat ng aswang ay naghanap ako ng batong maaaring ihagis dito. Nang makakita ako, agad kong binato si Elmo. Paasik itong tumingin sa akin at maraming beses akong inangilan. Walang pag-ano-ano'y, mabilis itong nakababa sa bubungan at kitang-kita ko ang paghaba ng manipis ngunit mahaba nitong dila. Gusto ko nang masuka sa sama ng amoy na nanggagaling sa loob ng bunganga niya. "Layuan mo sila, Elmo!" Malakas kong sigaw sa aking kinakapatid. Ngunit walang ibang naging tugon si Elmo kung hindi ang malakas nitong pag-angil. Kamuntika na akong mapaupo sa lapag nang biglang umatake ito. Mabuti na lamang at mabilis akong nakaiwas. Bumukas din ang pintuan ng bahay na sinusubukan nitong gawan ng masama. Lumabas doon ang isang galit na lalaki. Mukhang alam na niyang aswang ang umaatake sa kanila dahil sa asing daladala nito bukod sa malaking itak. "Walang yakang aswang ka! Halika rito! Harapin mo ko!" Malakas na sigaw ng lalaki. Sumugod ang lalaki at inambahang tatagain si Elmo Kuyabari, ngunit bago ko pa sila mapigilan ay nakakubabaw na ang aswang sa walang kalaban-labang lalaki. Kitang-kita ko, Kuya Bari, kung gaano kalakas si Elmo. Kakaiba. Maya-maya'y nakita ko kung papaano bumaon ang matatalim na kuko nito sa dibdib ng kaawa-awang lalaki, dahilan ng paghiyaw nito sa tindi ng sakit. Nagdadalawang isip man at ayoko mang gawin, ngunit kailangan eh. Inangat ko po ang hawak-hawak kong itak at makailang beses kong itinarak ito sa likuran ng aswang. Nagpakawala ng isang malakas na angil ang aswang at marahas na umalis sa pagkakakubabaw sa walang labang lalaki at saka galit na humarap ito sa akin. Tumaas ang kamay nitong nababahira na ng mapupulat sariwang dugo na galing sa lalaki. At ngayon ay akmang itatarak niya iyon sa akin. Ngunit bago pa niya magawa, biglang may lumabas at yan itong dulo ng itak. Nanlalaki ang mga matang tumingin ako sa likuran at nakita ko ang lalaking hawak-hawak ang kanyang tiyan na nilalabasan ng sariwang dugo. Akala ko ay mamamatay na ang aswang, Kuya Bari, ngunit hinila lang nito paalis ang itak bago malakas na umalulong at patakbong lumayo. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa mawala na ito sa kadiliman ng gabi. Napalunok ako at dinaluhan ang lalaking may saksak. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa pagkakaligtas niya sa buhay ko at ganoon din ang ginawa niya. Tinanong niya ako kung papaano ko na lamang may nangyayari sa kanila ng ganitong oras ng gabi. Sinabihan ko na lamang siyang napadaan lamang ako dito dahil kakauwi ko lamang galing sa bahay ng kaibigan ko. Tumango lang ito at muling nagpasalamat. Kung wala daw ako, baka hindi lamang ganoon ang nangyari sa kanyang pamilya. Hindi ko na po nagawang sumagot, Kuya Bari, dahil nasa isip ko pa rin ang mga napag-alaman ko ngayong gabi. Nang masigurado kong maayos na ang kalagayan ng kanyang anak at asawa, ay agad na akong tumakbo pauwi sa amin. Hindi ako sigurado kung doon ba tutungo si Elmo, ngunit nagbakasakali ako. Nakabukas na ang mga ilaw at mula sa pwesto ko'y dinig na dinig ang hagulgulan sa loob. Dali-dali akong pumasok sa bahay. Sumalubong sa akin si Tia Emma na nakaupo sa lapag habang yakap-yakap ang walang buhay na si Elmo. Tadtad ng sugat ang katawan nito't punong-puno ng dugo. Nang dumako ang tingin ko kay tatay ay gulong-gulo ito, samantalang si Tia ay galit na bumaling sa akin.
Anong ginawa mo sa anak ko, Marlon? Anong ginawa mo? Malakas at puno ng galit nitong sigaw sa akin. Ikinuyong ko ang magkabila kong kamao at galit na humarap sa kanya. Tiya, iniligtas ko lang naman ang isang buntis na nanay. Anong klase kang ina kung hindi mo pinagsasabihan ang anak mo na huwag pumatay ng tao? Napakawalang iya nyo. Mga wala kayong puso. Galit na sigaw ko sa kanya. Noong unay nalulungkot pa ako dahil sa awa. Pero ngayon hindi na. Dahil kung ano man pong ginawa ko, ay ginawa ko iyon para sa kapakanan ng karamihan. Walang naging tugon sa akin si Tia Emma. Marahil naisip niyang mali talaga ang ginawang pagpatay ni Elmo sa mga inosenteng tao. Noong kalmado na ang lahat ay tumawag si tatay ng sasakyan para magdala sa labi ni Elmo sa punerarya. Siya na ang sumama roon dahil biglang hinimatay si Tia Emma. Ako naman ang naiwan para magtanong sa nangyari. Wala na akong pinalipas na sandali nang magkamalay na ang tiya ko. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at kahit na panay ang hikbi ay nagawa niya akong sagutin. Sinabi niyang hindi lang pala siya ang umuwi ng Antique. Kasama niya ang mga kapatid niya at mga pamangkin dahil ang kanilang ina daw ay malapit nang mamatay. At napag-alaman kong isang aswang pala ang nanay niya. At nakasanayan na kada may mamamatay na matanda sa kanilang lahi ay mamimili ito ng papalit o tatanggap ng sisiw. Galing po pala sa lahi ng mga aswang sina Tia Emma, ngunit hindi pa sila ganap na aswang kaya normal pa rin silang tao. Ngunit isa sa kanila ang sasalo sa sisiw at iyon nga si Elmo. Ayaw daw tanggapin nung una ni Elmo, ngunit wala siyang nagawa dahil siya ang ginusto ng matandang may-ari ng sisiw. Kaya raw nang umuwi ito galing sa Antique ay masama ang pakiramdam dahil kailangan nitong makakain kaagad. Kaya pala bigla na lamang sumigla ng kinabukasan si Elmo dahil nakapambiktima na ito. Ang ibig sabihin, si Elmo ang nakita kong malaking itim na aso ng gabing iyon? Sobra akong natigilan sa naging revelasyon ni Tia Emma Cuyabari. Hindi talaga ako makapaniwalang totoo ang mga aswang na nalaman ko lamang dahil sa kwento ng matatanda. Totoo pala sila't namumuhay kasama nating mga tao. At sa sobrang tagal na nilang namumuhay kasama natin, hindi na natin malalaman pa kung ano o sino ba talaga sila. Maaaring malalapit na kaibigan o mga mahal sa buhay. Ngunit isa lang po, Kuya Bari, ang natutunan ko sa pangyayaring ito sa buhay ko, na dapat po maging maingat pa rin po tayo sa mga nakakasalamuhan natin kahit sabihing kapatid pa ang turingan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat kung sakaling mapili niyo po ito. Naway basbasan po tayo ng Panginoong Diyos. Lubos na gumagalang, Marlon. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na rin po sa ating magaling at masipag na narrator na si Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Melanie. 20 taong gulang po ako noong mangyari sa akin ang kakaiba at nakakapangilabot na karanasan na aking ibabahagi po sa inyo ngayon. Bakasyon po namin noon sa eskwela. Kaya naman po sa halip na igugol ko lamang daw ang aking oras sa mga walang kwentang bagay, inutusan lamang ako ng mga magulang ko na magtungo sa probinsya
kung saan naninirahan ang aking lolo at lola upang sa gayon ay matulungan ko naman daw sila at maalagaan. Kuya Bari, matatanda na rin po kasi sila at tanging silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. May hindi pagkakaunawaan kasi sa pagitan nila ni na mama at papa. Kung kaya't sa halip na sila ang bumisita sa kanila, ay ako na lamang ang inutusan nila. Ang kwento po sa akin ni mama ay tutol daw po kasi talaga noon sina lolo at lola sa pag-iibigan nila ni papa. Ayaw raw nila kay papa noon pa man dahil may iba silang gusto na makakatuluyan sana ni mama. Ngunit dahil nga po mahal na mahal ni mama si papa, sinuway niya ang kagustuhan ni na lolo at lola at nagtanan sila at nagpakalayo-layo upang hindi na sila magawa pang hadlangan ng mga ito. Hanggang ngayon po Kuya Bari, hindi pa rin sila nagkakaayos. Ngunit ganun pa man, hindi naman po ako kasali sa galit nila sa mga magulang ko, kung kaya't maayos naman ang samahan namin ni na lolo at lola. Sa katunayan nga po, ako po ang paborito nilang apo, kaya naman tuwang-tuwa talaga sila sa tuwing bumibisita po ako roon kapag bakasyon. Maaga akong nag-impake ng mga gamit ko ng araw ding iyon upang agad na makabiyahe. Isinama ko ang nakababata kong kapatid upang sa ganoon ay hindi naman po ako maburyo kapag naroroon na ako sa probinsya, lalo't wala pa namang ibang mapapaglibangan doon. Ilang oras makalipas ang aming biyahe ay agad din namang nakarating sa probinsya ng Pangasinan kung saan naninirahan ang aking lolo't lola. Habang naglalakad na kami sa baryo ay hindi ko maintindihan, pero kakaiba kasi ang titig na iginawad sa amin ng mga taong nadadaanan namin sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ko na lamang iyon pinansin dahil baka naninibago lamang sila sa mukha na kanilang nakikita, dahil hindi naman po talaga kami pamilyar sa kanila, lalo't bibihira lamang kaming bumisita roon. Noong matanaw na kami ni na lolo at lola na noong araw na iyon ay kasalukuyang nagkwekwentuhan sila sa labas, ay mabilis at masaya nila kaming sinalubong ng aking kapatid. Binigyan nila kami ng mainit at mahigpit na yakap na siya namang ginantihan namin. Ilang sandali pa ay iginiya na nila kami papasok sa loob at agad na ipinaghanda ng makakain namin. Habang abala kami sa salo-salo ay nakipagkwentuhan din po ako noon sa kanila tungkol sa kung ano-anong mga bagay at kaganapan na nangyayari sa amin. Tinanong din nila sa akin kung kumusta naman daw ang pagsasama ni na mama at papa. Saglit pa nga akong natigilan dahil doon. Ngunit napangiti rin agad sa isiping kahit may tampuhan sila ng mga magulang ko, ay naroon pa rin pala ang pag-aalala at pakialam nila sa isa't isa. Noong sumapit ang gabi, maaga kaming nakatulog ng kapatid ko dahil na rin po siguro sa pagod sa biyahe. Nakatulong din sa amin ang tahimik na kapaligiran at sariwang hangin kung kaya't naging maganda at mabilis ang aming naging pamamahinga. Kinaumagahan, medyo tirik na ang araw nang ako ay magising. Wala na rin po roon sa tabi ko ang nakababata kong kapatid na marahil ay nauna nang gumising sa akin. Noong lumabas ako, bumungad sa akin ang masarap na almusal na nakahain na sa mesa. "Oh, apo, mabuti naman at gising ka na. O, kamusta naman ang tulog mo?"
Nakatulog ka rin ba ng maayos? Bungad na tanong sa akin ni Lola nang makita niya ako. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango bilang tugon. Maya-maya pa, lumapit na ako sa lamesa nang alukin niya akong mag-agahan. Inilibot ko naman ang aking paningin sa labas habang tinatanaw-tanaw kung nasaan ang nakababata kong kapatid na si Mitoy. Marahil ay napansin ni Lola na parang may hinahanap ako, kung kaya't agad niyang tinanong kung si Mitoy ba ang hinahanap ko. Tumango naman ako. Ay, si Mitoy ba? Nandyan lang iyon sa labas. Nakikipaglaro sa mga bagong kakilala niya. Alam mo, may mga bata rin kasi gaya niya riyan sa kapitbahay. Napangiti naman ako at kahit papaano ay nakampante ang aking loob sa sinabing iyon ni Lola. Kuya Bari, makulit kasi ang kapatid kong iyon at kadalasang hindi nagpapaalam kapag may pinupuntahan. Kaya naman hindi ko maiwasang hindi mag-alala lalo't baka kung saan-saan siya magsuot. Hindi pa naman niya gaanong kabisado ang lugar na ito. Noong matapos kumain ng agahan, iniligpit ko na ang mga pinggan at tinulungan si Lola sa kanyang paglalaba. Nakipagkwentuhan din ako sa kanya. Nasaan nga po pala si Lolo, ha Lola? Maya-maya'y tanong ko nang mapagtanto kong kanina pa siya hindi nakikita. Ay, si Lolo ba? Ay maaga siyang umalis upang makisaka sa kumparing niyang si Burnok. Alam mo naman kami na lang ang magkasama sa buhay kung kaya't kailangan niyang magtrabaho upang mairaos namin ang pang-araw-araw namin. Mahabang paliwanag nito sa akin na tinanguan ko naman. Matanda na po si Lolo, Kuya Bari, at ganoon din naman po si Lola. Ngunit masasabi ko rin naman na kahit papaano, malalakas pa sila, kung kaya't kayang-kaya pa nilang maghanap buhay. Nasabi rin noon sa akin ni Lola na tinutulungan niya rin daw po si Lolo na maghanap buhay. Paminsan-minsan ay tumatanggap daw siya ng mga labahin upang kahit papaano, hindi naman masyadong mabigatan si Lolo sa paghahanap buhay. Sa loob ng ilang araw na pamamalagi po namin doon sa lugar na iyon ay naging maayos naman po ang lahat. Nagkaroon kami ng aking kapatid ng mga bagong kakilala at mga kaibigan, kung kaya't naging masaya ang pamamalagi namin doon. Ngunit hindi ko akalain na darating pala ang isang pangyayaring hindi namin inaasahan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Gabi po noon at madilim na rin ang paligid. Subalit hindi pa rin nakakabalik si Mitoy sa bahay. Kung kaya't alalang-alala po talaga ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Kung ano-ano ng mga negatibong isipin ang pumasok sa aking isipan. Kaya naman nang hindi na ako makapaghintay pa, ay napagpasyan ko na po noong hagilapin siya. Nagpresenta pa noon sina Lolo at Lola na samahan ako. Ngunit ako na po mismo ang tumanggi at sinabing kaya ko naman. Sinabi ko sa kanila na mas mabuti kung magpahinga na lamang sila dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila, lalo't matatanda na nga rin po ang mga ito. Hindi nagtagal, hinanap ko itong si Mitoy sa mga kalapitbahay kung saan siya madalas na mamalagi upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan.
Ngunit sa kasamaang palad, nabigo akong matagpuan siya roon. Kaya naman halos libutin ko na po noon at isa-isahin lahat ng bahay para lang matagpuan siya. Halos maiyak na nga ako noon nang lumipas na ang ilang oras, ngunit hindi ko pa rin siya mahanap. Hindi ko maiwasang isipin na baka may nangyari ng masama sa kanya. Mabuti na lamang at hindi nagtagal ay naaninag ko rin siya kaagad sa hindi kalayuan doon sa dulo ng baryong iyon. Doon lamang ako nakampante at nakahinga ng maluwag. Mabilis ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon nang mag-isa at hindi pa siya umuuwi ganoong gabi na. Humingi naman po kaagad siya ng tawad sa akin at sinabing naglalaro daw sila ng tagu-taguan ng kanyang mga kaibigan doon at siya ang naging taya. Hinanap niya raw ng hinanap ang mga kaibigan kung saan-saan, ngunit hindi niya sila matagpuan hanggang sa namalaya na lamang niyang nakarating na siya sa dulong parte ng lugar na iyon at hindi na niya raw alam kung papaano makakabalik dahil sa takot daw na maligaw. Medyo malayo-layo na rin po kasi iyon, Kuya Bari, dahil nasa dulo na nga po iyon ng naturang baryo. Mabilis ko naman po siyang inakay upang bumalik na kami sa bahay ni na lolo at lola. Ngunit habang nasa kalagitnaan kami ng daan, ay bigla na lamang kaming natigilan nang may maulinigan kaming mga alulong ng hayop. Mabilis na napahawak noon sa aking braso si Metoy, dala ng takot. Ano yun, ate? Natatakot ako. Sambit nito sa akin. Pinakalma ko naman siya at sinabing huwag mag-alala. Kahit maging ako ay hindi ko maiwasang kabahan na rin, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Binilisan na lamang namin ang aming paglalakad lalo't madilim na rin sa bahaging iyon at walang mga kabahayan dahil tanging mga palayan lamang ang nasa paligid at gubat. Tanging maliwanag na buwan lamang noon ang nagsisilbing liwanag sa amin. Ilang sandali pa nang may matanawan akong isang bahay mula sa hindi kalayuan, ay dali-dali kaming nagtungo roon at kumatok upang sana'y makahingi ng kaunting tubig dahil pagod na kami sa paglalakad. Ngunit ganoon na lamang ang gulat at takot namin ng kapatid ko nang ibang nilalang ang biglang bumungad sa aming harapan. Namumula ang kanilang mga mata. Nababalot ng maitim na balahibo ang katawan at may matutulis at mahahabang kuko. Ang mas ikinabigla ko pa ay hindi lamang iyon isa, dalawa o tatlo. Napakarami nila. Tila mga angkan ng kadiliman na nagtatago sa lugar na iyon. Saglit akong naistatwa sa aking kinatatayuan noong una at hindi pa malaman ang gagawin. Nakabalik lamang ako sa aking ulirat nang marinig ko ang pagsigaw at iyak ng kapatid ko habang puwersahang kinakalabit ang laylayan ng aking damit. Aswang, ate, umalis na tayo rito. Buong pagsusumaong pakiusap niya sa akin at doon lamang ako natauhan. Mabilis ko siyang kinarga at agad na tumakbo ng matulin upang makaalis na sa lugar na iyon. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa pagtakbo upang hindi nila kami maabutan. Ultimong paglingon ay hindi ko na noon nagawa pa dahil sa labis na takot at pagkataranta. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay nakarating na rin kami sa bahay nila lolo at lola.
Hangos na hangos kong ibinaba noon si Mitoy na noong mga sandaling iyon ay iyak ng iyak dahil sa takot. Pinagbuksan kami ni Lolo at Lola ng pintuan at ganoon na lamang ang labis na pag-aalala nila nang makita ang hapong-hapong kalagayan naming dalawa ni Mitoy na tila galing kami sa pakikidigma. Mabilis naman nila kaming pinapasok at tinanong kung ano ang nangyari. Doon ko na isinalaysay sa kanila ang nakakapangilabot at hindi kapanipaniwalang karanasan namin ni Mitoy. Doon ko napag-alaman mula sa kwento ni na Lolo at Lola na matagal na raw talagang naninirahan sa lugar na iyon ang angkan ng mga aswang. Doon daw sila nagtatago at naninirahan. Iyon din daw ang dahilan kung bakit walang mga kabahayan ang naroroon dahil sa takot na baka atakihin sila ng mga aswang na iyon. Dahil sa pangyayaring iyon, nagdulot po iyon ng labis na trauma sa nakababata kong kapatid. Mabuti na lamang po at nang magtagal at lumipas ang mga taon, ay unti-unti niya ring iyong nalimutan sa kadahilanang bata pa naman siya nang mangyari iyon. Ngunit ako, alam ko sa sarili kong kahit anong gawin ko ay mananatili na itong nakatatak sa aking isipan, Kuya Bari. Ganun pa man ay alam kong mapalad pa rin kami dahil yun lang ang tinamo namin at walang nangyaring masama sa amin, Kuya Bari. Makalipas ang ilang araw, dahil na rin sa takot ng lolo at lola namin, hinatid na kami sa sakayan pabalik sa amin. Nag-aalala din kasi sila para sa kaligtasan naming magkapatid, kung kaya't kahit hindi pa oras para bumalik kami ay napagdesisyon na nila na pauwiin na kami kaagad. Makalipas ang 2 taon, dumating na naman ang bakasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, Kuya Bari, naglakas loob ang aking mga magulang na bisitahin ang aking lolo at lola. Kasama rin naman kami ni Mitoy sa pagbisitang iyon. Magkahalong kaba at pananabik ang nakita ko sa mga mata ng aking ina nang muling makita niya ang kanyang mga magulang. Nakita ko din ang tuwa nila lolo at lola nang makita nila ang kanilang anak. Halos maiyak kami ng aking kapatid nang makitang nagyakapan na rin sila. Nagkapatawaran din sila sa wakas at tinapos na ang kani-kanilang mga tampuhan. Maging si Papa ay mahigpit na niyakap din ni Lolo. Iyon na yata ang pinakamasayang tagpo na nakita ko sa buong buhay ko, Kuya Bari. Nanatili po kami doon halos 1 buwan at halos araw-araw ay puno ng tawanan at kasiyahan ang maririnig mo sa bahay nila Lolo at Lola. Ngunit sa kabila ng mga tawa at halakhakan, hindi ko pa rin maaalis sa isipan ko ang lugar kung saan muntik na kaming maging hapunan ng mga aswang na iyon. Natatanaw ko pa rin kasi mula sa balkonahin nila Lolo. Pero hindi ko na lamang iyon binanggit pa at baka masira pa ang kasiyahan at bakasyon namin. Lumipas ang 5 taon. Muli kaming bumalik sa bahay nila Lolo at Lola. Ngunit hindi para magbakasyon. Pumunta kami doon dahil namayapa na si Lolo. Isang malungkot na burol ang aming dinatnan doon. Alam ko naman, Kuya Bari, na darating ang araw na iyon dahil matanda na rin po ang lolo ko. Ngunit ako ay napangiti na lang dahil kahit papaano
ay nagkaayos sila ng aking mga magulang. Hindi rin nagtagal na mayapa na rin ang aking lola dahil na rin siguro sa pangungulila niya kay lolo at siguro ay dahil na rin sa kanyang katandaan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang pangyayari sa aming buhay na muntikan na kaming madisgrasya dahil napadpad kami sa isang nakatagong angkan ng mga aswang. Kuya Bari, maraming salamat po kung sakali mang ito ay iyong mababasa at mapipiling ibahagi sa iyong masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Melanie. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Pagbati ng isang magandang gabi sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roberto, Tubong Negros Occidental. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking hindi makakalimutang karanasan noong ako'y binata pa lamang sa lugar ng Mindanao kung saan ako napadpad. Taong 1981, edad 19 ako nang sumama ako sa aking kaibigan na si Bebot na magtrabaho sa Mindanao. Ayon kasi dito ay nangangailangan ng kanyang amo ng isa pang trabahante sa palayan nito. Kaya ako ang kanyang ipinasok doon. Naging maayos naman ang mga araw na nagdaan sa aking pagtatrabaho doon sa palayan. Kada linggo ay araw ng pahinga namin. Dahil sa mabibigat ang aming trabaho, kaya nagsuhestyon ng aming amo na sa araw ng linggo ay hindi kami papasok sapagkat iyon ang araw ng pahinga namin. Natuwa naman kami ng aking kaibigan at nagwika ito sa akin na tamang-tama at mapupuntahan na nito ang nililigawan nitong si Melissa sa bahay ng babae. Tinanong ko naman ito kung saan niya nakilala iyong babaeng nililigawan nito. Hindi ko pa kasi ito nakikitang lumabas ng baryong aming pinagtatrabahuhan. Nagkwento naman ito sa akin na nakilala niya si Melissa noong minsang isinama ito ng isa sa mga katrabaho naming malapit lang nakatira sa pinagtatrabahuhan. Araw ng linggo. Wala kaming pasok noon kaya maagang gumising si Bebot upang gumayak na sa pupuntahan. O ano tol, hindi mo ba ako sasamahan? Samahan mo na ako para naman makalabas-labas ka dito at makakita naman ng ibang tao. Hindi yung puro palayan lang ang nakikita mo. Pangungulit nito sa akin. Wala na akong nagawa dahil sadyang makulit itong aking kaibigan. Kaya naghanda na rin ako upang samahan ito sa pupuntahan niyang babaeng nililigawan. Ilang sandali lang ang nakalipas ay naglakad na kami patungo sa baryong itinuturo ng babaeng nakilala nito. Tawagin na lang natin ang baryong aming pupuntahan sa pangalang Baryo Talisay. Habang naglalakad na kami, tinanong ko ito kung gaano na nito katagal nakilala itong si Melissa at kung nakarating na ba ito sa bahay nito. Sumagot naman ito sa akin na matagal-tagal na kaya lang ay hindi pa siya nakakapunta sa bahay nila. Sa kadahilanang sa tuwing tinatanong niya ako kung saan ang bahay nito, ay ayaw naman ito sabihin at wag na daw siyang makulit sapagkat mapapahamak lang daw siya kapag nagpumilit pa. Dahil sa likas na matigas ang ulo at makulit itong aking kaibigan, kaya ang kasamahan na lang namin sa trabaho ang pinagtanungan nito kung saan nakatira itong si Melissa. Kaagad naman sinabi iyon
ng katrabaho namin. Ngunit mariin nakabilin-bilinan nito sa kanya na wag siyang pupunta sa baryo nila Melissa dahil lubhang napakadelikado daw doon. Nagbiro pa nga ito na baka raw mga aswang ang nakatira sa baryo ng Dalaga, kaya sinabi ng aming katrabaho na talagang delikado. Binatukan ko naman ito. Pagkatapos ay sinaway na wag siyang magbibiro ng ganyan dahil hindi magandang biro yan. Makalipas ang halos 1 oras na lakaran namin sa kalsada ay may natanaw na kaming arko na ang nakalagay ay Baryo Talisay. Sandali muna kaming tumigil sa tindahan upang bumili ng maiinom dahil nauuhaw na ako sa haba ng aming nilakad at napakainit pa. "Mga utoy, saan ba ang punta nyo? At mukhang malayo ang inyong nilakad?" Tanong sa amin ng may-ari ng tindahang aming binilhan. Diyan lang po, Manong, sa Baryo Talisay." Sagot naman ng aking kaibigan. Sandaling natahimik ang matanda at nagtanong ito kung ano ang aming gagawin sa Baryo Talisay. Sinagot naman ito ni Bebot na aakyat lang ito ng ligaw sa dalagang diyan nakatira. "Nako, eri kayo talagang mga kabataan. Hahamaking ang lahat. Masungkit lang ang matamis na oo ng mga kadalagahan." Napailing-iling na lang ang matanda sa amin. Nagpaalam na kami sa matanda na tutuloy na kami sa aming pupuntahan. Nang bigla kami nitong pinigilan. Nakita naming may pulseras na gawa sa kahoy itong ipinasuot sa amin na kulay itim. "Manong, ano po ito? Tsaka para saan po ito?" Nagtatakang tanong ko sa matanda nang maisuot niya na ito sa kamay namin. Isa yang dignum bilang proteksyon sa kahit anong bantaman o sakuna. "O siya, sige, umalis na kayo at mag-iingat kayo sa inyong pupuntahan. Naway, huwag kayong abutan ng dilim doon sa inyong pupuntahan at makabalik agad kayo." Wika nito sa amin. Nahihiwagahan man ako sa tinuran ng matanda ay ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Nang makapasok na kami sa Baryo Talisay ay may kakaiba akong nararamdaman. Para bang may mga matang nakatingin sa amin sa bawat bahay ng aming madadaanan. Nakikita kong masyado ng liblib ang baryong iyon at matatalim kung makatingin sa amin ang taong nakakasalubong namin. Ilang sandali pa ay narating na namin ang bahay nila Melissa. Nakangiti naman si Bebot at kaagad na kumatok sa bahay. Nakailang katok pa lang ito nang bumungad sa pintuan ang isang magandang dalaga. Nagtanong ito kung ano ang kailangan namin. Nagwika naman si Bebot kung naroon ba si Melissa. Sandaling isinara ng babae ang pintuan at nang magbukas na ulit ay si Melissa na ang nandoon. Nagmamadali itong lumapit sa amin at hinata kami nito papasok sa loob ng bahay nila. "Diba sabi ko wag kang pumunta dito, Bebot? Ang tigas talaga ng ulo mo. Mapapahama ka niyan sa ginagawa mo." Nagagalit na paninermo nito sa kaibigan ko. Ilang sandali pa ay may lumabas na matandang lalaki mula sa kusina kaya binati naman namin ito. Sinabi naman ni Melissa
na mga bisita niya kami. Nakita kong bahagyang nakasimangot ito at tinawag si Melissa upang pasunurin doon sa kusina nila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, Kasundo. Isang pindot lang ito, Kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, Kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong Kasundo. Ilang minuto pa ang aming hinintay ay lumabas na ito. Hindi na daw kayo pwede umuwi, sabi ni tatay, dahil magdidilim na. Delikado dyan sa labas. Wika nito sa amin. Hindi ko maintindihan ang mga ito. Dahil wala namang problema sa amin kung uuwi kami ng gabi. Sanay naman kami sa Negros na gabi na kung umuwi kapag galing sa lakaran. Maayos naman kaming inasikaso ng pamilya ni Melissa. Kaya lang ang napapansin ko ay panakanakang sumisilip ang mga ito sa butas ng pintana. Lumipas ang ilang oras ay tuluyan ng binalot ng dilim ang liwanag. Naririnig kong nagwika ang ina ni Melissa na pumanhik na kami sa taas at huwag nang lalabas doon hanggat hindi pa sisikat ang bukang liwayway. Napasabi na lang ako sa aking sarili na napaka-weirdo naman ng pamilya ng nililigawan ng aking kaibigan. Nang nasa loob na kami ng kwarto ni Melissa ay pinatago na kami sa gilid ng aparador nito at nagwikang huwag kaming mag-iingay kung anuman ang kaganapang mangyayaring maririnig namin ay ipagsawalang bahala daw namin iyon. Kaagad naman kaming sumunod sa sinabi nito at ilang sandali pa ay bigla na lang kaming nagulat na may mga narinig kaming mga huni ng aswang at mga alulong ng mga aso. Nangilabot ako sa mga narinig ko kaya naghanap ako ng butas upang may makita ako sa labas. Nakakarinig rin kami ng mga pagaspas ng pakpak at nagsisimula ng umalinsangan ang hangin ng mga sandaling iyon. Nakaamoy na rin kami ng napakabahong amoy patay na animoy na bubulok na basura at malansang dugo. Kaagad naman akong nakakita ng maliit na siwang sa gilid ng bahay nila kaya sumilip ako doon. Sa maniwala man po kayo at sa hindi, mga Kasundo, sobrang kilabot at takot ang aking nararamdaman ng gabing iyon. Kulang na lang ay tumalon ako sa bintana nila para kumaripas na pauwi. Ako po ay sising-sisi ng mga sandaling iyon kung bakit ako sumama pa dito kay Bebot. Nakikita kong may mga lumilipad na parang mga saranggolang itim at may mga malalaking asong nagsisipag-alulungan. Nakakarinig na rin ako ng huni ng wakwak malapit sa kinapupwestuhan ko. Bahagya akong napakilos dahil sa gulat kaya pinigilan ako ng kapatid ni Melissa at sumenyas itong huwag akong kumilos at may itinuturo ito sa baba ng bahay nila. Kaagad ko naman sinilip iyon. Halos maligo na ako sa pawis ng mga oras na iyon dahil sa nerbiyos at sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Nang masilayan ko sa siwang ang isang matandang babae na nakatingala sa amin. Kulubot ang mukha at halos naaagnas na. Dilat na dilat ang mga mata nitong kulay pula at
ang mga ngipin nitong matutulis ay nakausli sa bibig at patuloy na pumapatak ang malalagkit na laway sa sahig. "Bakit napakaliwanag sa taas ng bahay niyo, Minda? Wala akong makita sa sobrang liwanag nito." Narinig kong garalgal na wika ng isang matanda sa ina ni Melissa. Nagtataka naman ako dahil bakit nasabi ng aswang na maliwanag sa pwesto namin samantalang patay lahat ng ilaw at sobrang napakadilim ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay may naririnig na akong iyak ng isang sanggol sa di kalayuan. Napapapunas na lang ako ng aking mga mata dahil sa nag-uunahang pumatak na ang mga luha ko nang makarinig ako ng iyak ng sanggol. Naawa ako sa mga nabibiktima ng mga aswang na iyon. Subalit wala kaming magagawa dahil kami din mismo ay hindi namin kaya ipagtanggol ang aming sarili. Mabuti na nga lang at nagkataong mabait ang pamilyang aming napuntahan. Ilang oras din ang aming tiniis na huwag makagawa ng anumang ingay at halos halo-halong emosyon dahil sa takot, kaba, kilabot at awa sa mga nasawing batang nabibiktima ng baryong aming napasukan. Kinaumagahan ay inilahad-lahat sa amin ni Melissa kung ano yung baryong aming napasukan. Sinabi nitong ang baryong iyon ay puro mga aswang ang nakatira doon. Sila man ay may lahing aswang din. Subalit si Melissa at ang kapatid niya ay kailangang tumuntong muna ng edad 18 bago ipamana at maging ganap na isang aswang. Humingi din ang mga ito ng pasensya sa amin na dapat pala noon pa lang sinabi na ito kay Bebot upang hindi na kami nagtangkapang pumunta sa baryo nila. Sinabi rin ito na dahil sa suot naming bracelet na kahoy na kulay itim kaya hindi kami nakita ng kanilang lola nang sumilip ito sa butas ng kwarto nila. Ligtas namang kaming nakauwi ng araw na iyon. Mula nang umalis na kami sa baryong iyon ay hindi na namin muling nakita pa si Melissa at hindi na rin kami nagtangkapang bumalik doon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Roberto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.